Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na muling maghahatid sa atin ng salita ng Panginoon. So, meron tayong topic na pinag-uusapan na tungkol sa response ng tao sa ginawang pagliligtas ng Diyos. But this time, i-skip ko muna yung kasunod na topic. But para bigyan daan natin yung Christmas. So, ang topic ko ngayon ay extra lang ito. Tungkol sa Pasko. Minsan, maraming group, maraming religious group ang hindi po naniniwala sa Christmas. Dahil sabi nila, ito raw ay hindi nakasulat sa Biblia at ito raw po ay practices ng mga pagan. So, ito po ay maliwanag na maraming hindi nakakakilala o hindi nakakaalam kung ano talaga ibig sabihin ng Christmas o ng Pasko. So, ang word na Christmas ay nagsimula sa word na Christes Mase. At ito po ay unang nalathala 1038 years AD. So, at ang sinundan nito 1131 AD, Christes Mese o tinatawag na Christmas. At ang ibig sabihin po ng Christmas ay nakasulat din naman sa Biblia at ito po ay hindi letra por letra pero ang ibig sabihin ng Pasko o ng Christmas ay merong isinilang na tagapagligtas na ang Kristong Panginoon. So ito po ang ibig sabihin ng Christmas. Kaya minsan maraming mga Christian group o religious group o ano-ano mga group ang hindi po nag-celebrate ng Christmas dahil nga po sa hindi raw nakasulat sa Biblia. Pero ang hindi lang nila alam kung ano ang ibig sabihin ng Christmas. Kaya nga makikita natin sa aklat ni Lucas yung talagang ibig sabihin ng Christmas. So nauna po yung evidence bago po lumabas yung word na Christmas. So titingnan natin. At sabi nga ng iba, ito po ay pagan practices. Pag sinabing pagan ay ito po yung group na nag-worship ng maraming idols. So ibig sabihin, even the pagan, they practice to celebrate the Christmas. So titingnan natin kung tama ba ito o hindi. At makikita rin natin kung ano ba ang purpose ng Christmas related dito sa ating mga pinag-uusapan din. Kaya nga sa atin, pag hindi po natin naunawaan yung Christmas, marami po talaga na hindi nagse-celebrate ng mga conservative Christian. Ito yung mga tinatawag nating conservative, yung masyadong nakatuon sila doon sa letra por letra. Kung titingnan natin, kung bibigyan natin ng konting pansin, even ang Trinity naman, hindi rin naman talaga nakasulat sa Biblia. Pero kinikilala natin na merong Trinity, mostly Christian. Kaya nga dito sa pagdating sa Christmas, ganun din ang pwede nating makita rito. Even though na hindi nakasulat yung word na Christmas, pero yung meaning ng Christmas ay nakasulat din po sa Biblia. Kaya nga dito babasahin natin ang aklat ni Lucas. Umpisahan natin doon sa verse 8 hanggang 14. Chapter 2 po ang ating chapter. Sabi rito sa 8, doon ay may mga pastol na nasa parang nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing yon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang kapaligiran nila ang kaluwalhati At nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. Sa verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot at ako'y may dalang magandang balita para sa inyo
na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinilang sa inyong bayan, sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ang inyong palatandaan ay matatagpuan ninyo ang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Verse 13, biglang lumitaw ang kasama ng anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So dito nakikita natin, dito po nagsimula ang story ng Christmas. At ang story na yun ay dahil merong isang extraordinaryong pangyayari na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao at sa pagkakatawang tao niya, isinilang siya sa panahon ng sabi nga rito ay sa lugar ng bayan ni David. Ito nga po yung tinatawag nating Bethlehem. At ang isinilang ng panahon na yon ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga pagdating sa sa petsa, hindi po natin makikita yung December 25 na talagang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. At ito rin yung dahilan kung bakit hindi nag-celebrate yung iba rin kasi hindi raw totoo naman na December 25. So sa atin dito, hindi po issue yung December 25. Kasi that time, hindi po Gregorian calendar yung ginagamit natin. Ito po ay Julian calendar at hindi naman nasabi roon kung ano talagang petsa. Pero ang mahalaga dito, ano man petsa, ang araw ng kapanganakan ng Panginoon, ito po ay nangyari nung panahon na ipinatawag yung mga nasasakupan ng Roma nung panahon ni Irenaeus. Ito po yung time na pinatawag niya upang magkaroon ng isang malaking census. At ito po nga yung sa panahon ni Emperador Augusto. Kasi doon sa chapter 2 ng verse 1, nandito yung tiyak na kapanganakan. Ang hindi lang natin alam yung date. Pero ang sabi na dito, ng panahon yon, inuutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito'y ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Kaya nga, ito po yung definite date. Ang ano lang natin, hindi natin alam kung ano yung petsa. Pero ito po yung panahon na isinilang ang Panginoon. Noong nagkaroon ng unang ginawang census ang Roma. Kaya nga dito sa panahon na nasasakupan ng Roma ang Israel, ang Bethlehem, ang Syria. So sila po ay umuwi, si Maria at si Joseph, para magpatala. At nung gabing yon ay nagkaroon na nga ng magandang balita ang mga pastol na nagpapastol ng kanilang mga hayop. Pero kung mapansin natin dito, gabi sila. At kung bibigyan natin ng senaryo yung pangyayari, ito pala ay nangyari ng gabi pero siguro maliwaliwanag pa rin. Pero ang sabi rito kasi gabi. Ibig sabihin, nung dumating ang unang balita tungkol sa pagsilang ng Panginoon, ang unang nakarinig dito ay ang mga pastol ng tupa at mga nagbabantay ng tupa. At mapapansin natin dito ay sila yung unang naka-receive ng message. Kaya nga ang pagkatakot nitong mga pastol na ito o yung mga shepherd na ito ay gano'n na lang kasi ito yung extraordinaryong pangyayari na nangyari sa kanila. Ang isang anghel ay bumaba mula sa langit para magbalita tungkol sa mangyayari. Ang sabi rito sa verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot
Ako'y may dalang gandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng bansa. So ito yung balita na nagmumula sa heaven. Kaya nga ito yung sabi magdadala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kaya nga sa atin, kung bakit siguro may celebration at totoo naman nagse-celebrate yung marami dahil Pasko. Ang nakalimutan lang nila kung bakit nagdiriwang dahil pala do'n sa isang balitang dala-dala ng anghel na magdudulot ng kagalakan. So mapapansin natin na ang tao talaga ay nagpupuri din naman, nagse-celebrate din naman, pero hindi nila alam kung ano yung reason kung bakit nagse-celebrate. At ang message ng Christmas minsan hindi natin namamalayan. Do'n naman sa hindi nagse-celebrate siguro, talagang napaka-ano lang nila, para bang, ah, hindi sila naniniwala hangga't di nila nababasa yung Christmas at December 25. So, tingnan natin ang balita. Ano ba yung balita na yun? Sabi sa verse 11, "Isisilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." So, kung titingnan natin, ang mabuting balita pala yung pagsilang ng Panginoong tagapagligtas na magmumula sa bayan ni David o isisilang sa bayan ni David. Kaya nga sa atin, yun pala ibig sabihin ng Christmas, ay yung pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan ito. Kaya nga tayong mga naniniwala sa Panginoon ay nagse-celebrate tayo dahil sa pagkakaroon natin ng tagapagligtas. Doon sa mga walang kaligtasan at ayaw maligtas, so posibleng nagdiriwang din sila dahil may mga bonus, dahil holiday, dahil may mga nagbibigay ng regalo. So, ang iba kinagawian na lang, pero hindi nila alam ang totoong meaning ng Pasko o ng Christmas. Doon naman sa mga hindi nagse-celebrate, ang sabi ko nga, tiyak na ito ay hindi magkakaroon ng kaligtasan. Kasi una sa lahat, hindi nila alam na yung isinilang that time kung bakit pala nagpupuri tayo dapat o nagse-celebrate dapat dahil yung tagapagligtas ng sanglibutan ay ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga sa ating pag-aaral, kung titingnan natin dito, sabi nga ng iba, ito ay pagan practices. At kung titingnan natin, buti pa yung pagan nagpupuri sa Diyos, sa kapanganakan ng Panginoon. Pero maraming Christian na very conservative na hindi po sila o hindi naman totally Christian, siguro naman yung religion lang sila kung bakit hindi sila nagpupuri. Kasi once na ikaw ay naging Kristiyano, kilala mo ang pangyayari tungkol sa ating Panginoon at alam mo rin na isinilang siya sa sanlibutan. So, kung titingnan natin, ang Pasko ay pagsilang ng tagapagligtas sa sanlibutan. So, pwede tayong mag-celebrate kasi natutuwa tayo kasi binigyan tayo ng Diyos ng tagapagligtas. Kaya nga sa atin kung tayo hindi magse-celebrate, ano yung mga dahilan, 'di ba? At kung magse-celebrate ka rin, ano naman yung dahilan? So, meron akong ibibigay dito siguro mga 5 dahilan para makita natin bakit kinakailangan natin mag-celebrate ng Christmas. Bakit, natin ito ipinagdiriwang o bakit tayo nagse-celebrate. Una, dahil ang Christmas, ang ibig sabihin nito ay pagkakaroon natin ng kaligtasan. Doon sa Matthew 1:21, ang sabi rito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kung titingnan natin dito, yung isinilang sa Bethlehem na ibinalita ng anghel sa mga pastol o sa mga shepherd, ang pangalan pala nito ay Jesus, ayon sa ulat ni Mateo. At dito makikita natin na ang reason kung bakit ipinanganak ang Panginoong Jesus para magligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. So kung titingnan natin dito, ang kasalanan ang dahilan kung bakit tayo ay binigyan ng tagapagligtas.
At yung tagapagligtas na yan, ito ang pangalan nito ay Jesus. Kaya nga doon sa mga taong hindi kumikilala sa ating Panginoon o hindi nagdiriwang sa Panginoon. So para bang hindi nila kailangan yung kaligtasan sa buhay. Parang hindi nila kailangan ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Kaya nga sa atin, ang isang reason kung bakit tayo nagse-celebrate, dahil ang daladala ng pagparito ng Panginoon ay ang kaligtasan natin sa ating kasalanan. Sa John 3:17, sabi rito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, ang Christmas ay pagkakaroon natin ng Savior. Hindi ito para husgahan niya ang sanlibutan, kundi para pala magkaroon tayo ng tagapagligtas o iligtas tayo sa pamamagitan niya. Kaya nga dapat mag-celebrate tayo as a Christian dahil doon sa kaligtasan na ibinigay ng Ama sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. So, tiyak natin na merong kaligtasan ngayon. Kasi una sa lahat, pinangalanan, sabi nga doon sa binasa natin sa 11, sisilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Siya ang Kristo at Panginoon. So, pinangalanan, siya yung Kristo. Ang Kristo, ibig sabihin, yung hinirang o chosen one o siya yung Messiah. At ang pangalan nito ay Jesus. Kaya nga kung gusto nating maligtas, meron tayong iisang tagapagligtas. Merong iisang sinugo sa atin. Ito yung anak ng Diyos para tayo maligtas sa ating kasalanan. Kaya nga sa atin, ewan ko kung bakit, anong dahilan kung bakit hindi nyo kayang magpuri o mag-celebrate ng Christmas. So, hindi ba mabuting balita ito? Yung dumating dito ang tagapagligtas natin. Una, iniintay ito ng mga Hudyo. Kaya nga, ililigtas niya yung kanyang bayan eh. Una sa mga Hudyo. Kaya nga yung mga Hudyo na mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. At tayo din mga hentil. At tayo din ay kabilang din sa magkakaroon ng kaligtasan kung tayo ay mananalig sa kanya. So, unang dapat nating panaligan pala ay ang pagkasilang ng ating Panginoon dito upang tayo magkaroon ng kaligtasan. So, pangalawa, ang Pasko ay pag-ibig, sabi nga doon. Sabi sa John 3:16, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang udyok ng pagsilang ng Panginoon o ang udyok ng Christmas dahil inibig tayo ng Diyos. Inibig ng Diyos ang sangkatawan. Kung bakit pala dinala rito yung kanyang bugtong na anak dahil mahal tayo ng ating Panginoon o mahal tayo ng Diyos. Kaya nga sa atin, tayo mga minahal niya ay magkakaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak. So, ang condition lang dito matapos niyang ibigay, sabi nga rito, at ang sabi, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa pagparito ng Panginoon, ang purpose ng anak, ang sabi rito, para magkaroon pala tayo ng buhay na walang hanggan. So, sino lamang daw yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung sumampalataya sa Kanya. So, maipakikita mo yung pagsampalataya mo sa ating Panginoon, lalo higit sa Diyos, kung na-appreciate mo yung pagparito niya muna. At later on, pati yung mga ginawa ng Panginoon, yung kanyang paghirap, yung kanyang mga aral, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Lahat yun sasampalatayanan natin. Kaya sa mga hindi nagdiriwang ng Pasko, so siguro suriin natin mabuti yung sarili natin. At bigyan natin ng isang malaking tanong sa sarili, bakit hindi ako kaya mag-celebrate sa pagparito ng Panginoon, sa pagpasok niya rito sa sanlibutan? So, alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan ng lahat. Ibig sabihin, kung hindi tayo naniniwala sa Christmas, hindi rin tayo naniniwala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ang Christmas ay
pagsilang ng Savior sa sanlibutan ito at makikilala natin siya bilang Kristo na ating Panginoon. So, magkakaroon ka ng Panginoon ngayon. So, makikita natin, mahalaga pala yung alam natin ang ibig sabihin ng Christmas. Bagamat hindi ito nakasulat letra por letra, ang meaning po nito ay pagsilang ng ating Savior, ng ating tagapagligtas. So, ang Pasko ay hindi lamang pag-ibig, ito ay nagdadala rin ng kapayapaan. Sabi, ang Pasko ay kapayapaan. Sabi sa Luke 2:14, ang sabi, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, ang pagpasok ng Panginoon dito, yung Christmas pala ay pagkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan ito. At ang mga taong nagkakaroon ng kapayapaan dito, sabi nga rito, sa mga taong kinalulugdan niya. So, kung titingnan natin, merong taong kinalulugdan ng Diyos at merong taong hindi kalulugdan ng Diyos. So, saan kaya tayo dito? Pag sinabi kasing kinalulugdan, ibig sabihin natutuwa ang Diyos sa iyo dahil sa mga bagay na nangyayari sa atin. Alam niyo ba ang isang tao kapag siya'y naligtas, gano'n na lamang ang kaluguran ng Panginoon. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ang sabi, ito ay mabutit na kalulugod sa Diyos na ating Panginoon, tagapagligtas, na ang lahat ay gusto niya ay maligtas at makaalam na ang katotohanan. So, dalawang bagay pala para kalugdan tayo ng ating Panginoon. Una, makaalam ka ng katotohanan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan o magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga sa atin, kung ang Pasko ay kapayapaan, ito'y para lamang sa mga taong kinalulugdan niya dahil nananampalataya ang tao sa Kanya. Kaya nga sa atin, kung ang Pasko ay hindi mo may pagdiwang, so ibig sabihin, wala kang kapayapaan sa puso natin. Dahil hindi mo alam kung ano yung sitwasyon ng pagparito ng Panginoon. Hindi mo alam na yun pala ang pagparito ng tagapagligtas natin. Kaya nga doon sa merong kaligtasan, meron na siyang kapayapaan sa Diyos. Bakit tayo payapa? Kasi kung hindi tayo mananampalataya, hindi tayo mapapatawad sa kasalanan, kasi nga ang pagpasok ng Panginoon dito para magkaroon tayo ng katubusan sa ating kasalanan. So tayo pala ay hindi kalulugdan ng Panginoon kung hindi tayo mananampalataya. Kasi hindi ka maliligtas, kasi kaaway ka ng Diyos. Kapag tayo ay payapa na sa Diyos, ibig sabihin, nagkaroon ka ng reconciliation ay pakipagkasundo sa Kanya. At si Kristo lamang ang dahilan kung bakit tayo makakasundo ng ating Panginoon. Kaya nga sa atin, kung hindi isinilang ang ating Panginoong Yesus, ang ating tagapagligtas, sino yung gagawa ng paraan para may pagkasundo tayo sa Diyos? Kaya nga minsan kalimutan natin na tayo pala'y kaaway ng Diyos hangga't hindi tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga maganda yung daladala ng Panginoon dito. Sa pagpasok niya rito, ang daladala niya'y kapayapaan. Ang sabi nga rito, papuri sa Diyos sa kataasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, dapat kalugdan po tayo ng Panginoon. So, dapat nagkaroon ng magandang impact yung pagparito ng ating Panginoon. So, hindi lamang kapayapaan at ang Christmas, ang Pasko ay nagdudulot din ng malaking kagalakan. So, kung titingnan natin, pilit nating pinasasaya ang mga taong mahal natin sa buhay para sila ay magkaroon ng kagalakan sa pamamagitan ng regalo, sa pamamagitan ng mga bonus, sa pamamagitan ng pagsasalo-salo. Kaya nga sa atin, ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin every Christmas, ito ay sumasalamin doon sa purpose ng Christmas sa atin. Sabi rito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel sa Luke chapter 2 verse 10, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. So lahat tayo sana ay nagkakaroon ng kagalakan. Christmas is joy, sabi nga, a great joy na ibinibigay sa atin. So ano yung reason bakit tayo nagagalak?
So una, yung pag-asa nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, so magkakaroon ng katiyakan. Kasi pumasok dito yung ating Panginoon na tagapagligtas. At sa pamamagitan niya, makukuha rin natin yung instruction paano tayo makapasok sa kanyang kaharian o sa langit na kanyang tahanan. Kasi kung hindi dumating ang Panginoon dito, sino po yung magbibigay sa atin ng direksyon? Paano tayo makarating sa kanyang sambahayan, sa kanyang kaharian? Paano tayo makakarating sa langit kung hindi natin alam ang daan papunta sa langit? Kaya nga yung pagparito ng Panginoon, isang malaking kagalakan ito sa atin. Kasi hindi tayo maliligaw sa pagpasok natin sa kanyang kaharian. At binigyan niya tayo ng pag-asa. At yung pag-asa na yon ay dahil sa pagparito ng ating Panginoon. Nagturo siya ng paraan, kaya nga sabi ng Panginoon sa John 14:6, ako ang katotohanan, ako ang buhay, at ako ang daan. So, ibig sabihin, yung joy pala na tinudulot dito, matatagpuan mo yung daan papunta sa ating Diyos, sa kaharian ng ating Diyos. At dahil naghahanap ka ng daan, si Jesucristo lang din ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, yung katotohanan. At yung katotohanan na yan, ang reason kung bakit tayo magkakaroon ng buhay, nagmumula sa Kanya. Kaya nga tayo mga tinawag ng Panginoon na nakakaalam ng katotohanan, so talagang malaking kagalakan yung pagparito ng Panginoon o yung Pasko. Kaya nga sa atin, hindi natin alam kung bakit tayo hindi nagdiriwang. So minsan nakakalimutan natin na mahalaga yung pagparito ng ating Panginoon. At hindi lamang great joy o hindi lamang kagalakan. Dito rin nagsimula ang pagpupuri sa Diyos. So in example ito ng mga anghel, pangalawa ng mga shepherd, ng mga pastol. Sa Luke chapter 2 verse 20, sabi, umalis ang mga pastol at nagpuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. So, Christmas is worship and praises to God. Kaya nga sa atin, ang hindi mo pag-celebrate ng Christmas ay hindi mo pag-appreciate sa ginawa ng Diyos Ama na isinugo yung kanyang anak. Hindi mo rin pag-appreciate sa pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Hindi mo pag-appreciate sa kapayapaang daladalan niya. At hindi mo rin pagtanggap o pag-appreciate sa kagalakan na idinudulot ng pagparito ng Panginoon. At lalong hindi mo pag-appreciate doon sa mission ng Panginoon na maging tagapagligtas ng sanlibutan. So pag hindi natin na-appreciate ang lahat ng yon, hindi ka rin magpupuri sa ating Panginoon. Hindi ka magpupuri sa Diyos kasi ang Christmas ay pagpupuri sa Diyos at ito yung impact ng mga taong nakarinig, nakakita ng mga pangyayari, sabi ng na nagmumula sa magandang balita. So kung titingnan natin, itong mga pastol na ito, hindi to Christian eh. Sabi nga kanina, ang Christmas is pagan celebration, not Christian eh. So, nung time na yon wala pang Kristiyano actually kasi nga hindi pa naman namamatay ang ating Panginoon. Nag-exist ang Kristyanismo nung ang nagsimulang magkaroon ng followers ang ating Panginoon. So dito wala pa siyang followers dito kasi nasisilang pa lang siya. Ang naging followers niya rito, the angels, yung wise men, at ito yung mga shepherd. Ito yung unang nagpuri sa ating Diyos. So titingnan natin kung ang pagkapanganak ng Panginoon ay pagbibigay sa atin ng way para masamba natin siya at mapuri natin ang kanyang kadakilaan. So, mahal tayo ng ating Panginoon actually at hindi tayo nagkakamali kung tayo ay magse-celebrate ng Christmas kasi alam natin ang ibig sabihin ng Christmas. Wala namang letra por letra na mababasa tayong Christmas sa Biblia pero ang ibig sabihin pala ng Christmas, yung pagsilang ng isang tagapagligtas sa sanlibutan. So, merong isinilang kaya nga huwag tayo magkaroon ng doubt.
na mag-celebrate kasi matutuwa ka dapat kasi nga dahil sa pagparito ng ating manunubos. So, siguro mga kapatid hanggang dito muna at pasensya kayo kung ito lang naisingit ko ngayong, week na ito kasi is Christmas Day. Gusto ko lang maintindihan ng bawat isa sa atin kung dapat ba o hindi dapat i-celebrate ang Christmas. Pero sa ating mga naibigay kong konting talata, so para sa akin kailangan nating purihin o ipagdiwang yung pagsilang ng ating manunubos. Kaya nga baka nagkakamali lang yung iba ng interpretation o baka yung iba ay, na-brainwash ng ibang religious leader na against sa Christmas kasi it's pagan day, it's pagan practices, it's not a Christian. So, tandaan natin pagan ang unang nag-worship sa ating Panginoon, yung mga shepherd. Hindi naman sinabi dito kung mga puwedeng mga Hudyo sila kasi ang mga tao that time maraming wino-worship, kasi pagan is, worshiping, so many idols, para bang so many gods, parang ito yung polytheism na tinatawag. So, tayo Christian is monotheism. So, una pa lang nag-worship sa, Panginoon sa pagsilang niya, ito yung mga pagan talaga. Wala pa namang Christian that time. So, anyway, so hopefully sa ano na 'to, sa konting video na ito, makita natin na kung ano ibig sabihin talaga ng Christmas. So, ito yung Christmas edition natin, first time ko 'tong ginawa. So, muli sumayin niyo ang pagpapala ng Panginoon at nawa ang mensahe ng Pasko ay ma-appreciate natin na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Merry Christmas mo at Happy New Year sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.